Hello guys, welcome sa aking YouTube channel. Ang video natin ngayon ay magsisit up tayo ng 100 watts solar panel. At yung battery nito ay 80 Ah. Tara guys, simulan na natin. Samahan nyo akong iakyat to doon sa bubong. Yan o, nandun na yung solar panel sa taas. Nahirapan kaming sige. Nahirapan kami pag-akyat. Sige na, ito na dito. Yung ano ko na lang, yung binata ko na lang yung pinakyat ko kasi hindi ko makakyat sa taas. Ano ba? Hindi ka wala pa man yan ka video. Bulok ka na. Ano ka video? Video naman yan. Paul, igdor na siya ka. Igbo, Paul. Ano sa ta? Wire. Yung wire, yung wire pa, ano mo? Para dun sa loob. Yun. Isang solar panel na muna. 100 watts na solar panel. Mahirap. Ibababa na. Baba na kami kasi hirap. Hello guys, andito na tayo sa loob. Kinabit na natin dun sa bubong yung solar panel natin na 100 watts. At dito naman tayo sa loob mag-install ng, meron tayo ditong solar charge controller. Importante ito guys sa ating battery at saka sa ating solar panel kasi ito yung nagko-control ng pag-charge papuntang battery. I-install na natin guys para masimulan na natin. Pusing na di. Dito natin ilalagay para maganda yung pagkalagay niya. Guys, i-post muna natin yung video para hindi mahumaba yung video natin. Ako na. Okay. Ikabit na ipaano na natin sa wall yung ating solar charge controller. At ito naman yung galing doon sa solar panel. So ito yung negative na inano ko na lang ng palatandaan para hindi ako magkamali. Kasi yung ginamit ko na wire ay yung lang parehas black. Dito natin ikakabit guys yung ating negative. Meron naman butas dito sa ilalim. Papasok lang natin tapos adjust natin ng higpit. Ito naman yung kanyang positive. Pero hindi pa ito guys sa under kasi wala pang
hindi pa siya connected sa battery. Ay unahin muna natin yung battery para malaman natin. Ito naman yung aking battery. Dalawang 40H to at saka 40H to itong battery. Tsaka yung pagka-connect ko ay ano lang, parallel lang siya, hindi ko isiniris kasi ang gusto ko lang is 12 volts lang siya, kasi yung aking inverter, may inverter ako na nabili ay ano lang, 12 volts to 30 volts AC. Bali DC to AC to, tsaka 5,000 watts. Beri ka. Okay, di lang ako basa. Aman. Pasensya na kayo guys sa aking cameraman kasi malikot. Dito na tayo guys, at saka ito yung aking wire galing dito sa positive and negative. Meron nila akong nilagay dito na monitor. Ginagamit ko lang siya pag tinitingnan ko yung voltahe. Pero okay lang din to kahit wala dito yung monitor niya, kasi makikita naman natin dito sa solar charge controller natin. Ito yung negative niya. Kabit natin yung negative. Yun. Kailangan mahigpit talaga guys para hindi siya mabunot. Tsaka maganda yung supply niya papunta doon sa battery. Man. Ito naman yung kanyang positive guys. Yun na. Yun. Meron na siyang, kita mo dito, 12.5 volts, kasi i-focus mo nga dito. Dito. Yan guys, meron siyang 12.5 kasi nagamit na to kagabi. Ginamit na namin to kagabi, tsaka ngayong umaga hindi pa siya nag-charge. Lalo na ngayon kasi makulimlim yung panahon. Ito guys, kinabit na natin yung positive na galing sa solar charge panel. Yan na guys, nakabit na natin at nakikita nyo naman yung yung panel niya na nagcha-charge siya papunta dito sa battery. Ito yung arrow niya, bali nagcha-charge niya siya kahit na makulimlim yung panahon. Ngayon guys, susubukan natin paganahin yung mga appliances na nandito sa bahay at pati na yung ilaw, yung mga ilaw natin. Gagamitan natin siya ng inverter kasi yung mga appliances namin dito ay lahat ay 220 volts AC. Ngayon guys, ikakabit natin yung inverter. Ikakabit natin dito sa positive at ito naman dito sa negative. Ngayon mayroon na siyang 12.6 volts kasi nagsa-charge nga siya galing sa solar panel. Punta na tayo dito sa
inverter. Focus mo dito sa inverter. Switch on natin. Yun na guys, naririnig nyo na umandar na yung fan niya at saka nag-light na siya ng green. Ibig sabihin, mayroon na siyang voltahe na ilalabas. Post muna natin guys, kukunin natin yung multi-tester. Guys, kinuha muna natin yung multi-tester natin para i-test natin kung ilang voltahe yung nilalabas ng ating inverter. Dito pala. Ngayon, iti-test natin dito sa output ng inverter. Fokusan mo. Dito. Yun. I-focus mo dito sa ano. Diyan. Yan. Meron siyang 226.6 volts. AC. Ngayon, meron na siyang voltahe. Tatry natin magsaksak ng ilaw at saka electric fan muna. Ito yung outlet niya. Pupunta dito. Dito natin isasaksak. Sasaksak natin to dito sa inverter. Ngayon guys, meron tayo ditong electric fan na 220 volts. Sasaksak natin doon sa outlet niya. At papaganahin natin sa number 2. Yan guys, umandar siya. Tapos yung ano, at saka meron tayo doon sa kwarto dalawang ceiling fan. Ito yung ano niya, saksakan papunta doon sa kwarto. Saksak din natin. Gumagana yung kanyang ceiling fan o electric fan. Yan na, gumagana. Tapos titingnan natin dito sa kwarto, meron din doon ceiling fan. Dalawa kasi to na ano, ceiling fan. Tsaka dito sa kabila, may natutulog pa dito na bata. May natutulog pa dito na bata. Dito tayo sa kabilang kwarto. Meron din dito ng ano, ceiling fan, oh. Yan, nakakabit yan dito. Dito sa outlet papunta sa doon sa inverter natin. Yun doon, tsaka dito. So, ito. Tsaka dito. Ito yung sa dalawang ceiling fan. At saka ito naman yung sa electric fan. Oh, malakas guys. Electric fan. Tapos, tingnan natin kung ilang voltahe na lang yung ating battery. Meron na lang siyang 12.2. Bali, bumagsak yung voltahe niya. Kasi, yung saksak sa kanya ay isang electric fan at saka dalawang ceiling fan. Isaksak naman natin guys yung ilaw. Dito kasi sa kuryente to. Bubunutin natin tsaka lilipat natin sa ilaw to na saksakan. Papunta ito dito sa dalawang switch. May switch tayo dito na dalawa. Saksak natin. Teka muna, saglit lang.
Ay, sasaksak natin yung sa ilaw. Ilaw yan. O gumagana pa yung ating electric fan. Hindi ko pa binunot. At papailawin natin yung ilaw. Saka dito, mayroon ditong ilaw. Yun. Saan ba yun? Oh. Sa ilaw yan. Off muna natin. Tas on. Yun. Mayroon din tayo dito sa may kusina. Yan. Yung ilaw natin. Saka mayroon pa dito tayo sa sala. Hindi pa to na-fix. Ito muna yung ating switch. Yun. Tatlong ilaw ang gumagana ngayon. Isang ilaw dito sa sala, isang ilaw dito sa kusina. Tsaka isang ilaw naman dito sa taas namin. At saka electric fan, yun ang electric fan. Tsaka yung ceiling fan dito. Yun. Ngayon naman guys ay papaganahin natin yung TV dito. May TV kami na 24 inches na LED TV. Try natin. Ito yung TV namin na 24 inches. Ito na yung saksakan ng extension wire. Yun. Yan guys, nakasaksak na siya. Nag-ilaw na siya ng red at saka power on natin. Yun guys, kulay blue na siya. Ibig sabihin nag-oscillate na. Pasensya na kayo sa TV namin kasi may guhit dito sa gitna. Yun guys, gumana yung TV. Laking tulong talaga to sa amin. Lahat ng appliances namin dito sa bahay ay gumagana. Next video natin guys, pag-usapan naman natin ang kung ilang oras ba yung konsumo ng mga appliances natin at saka kung ilang oras ba yung kaya ng battery natin na 80 Ah yung capacity niya. Madilim na. Maraming salamat sa ating lahat, lalo na sa mga nanood na ngayon sa ating video. Guys, yung hindi pa nakapag subscribe, paki-subscribe na sa aking YouTube channel at paki-hit na rin ng notification bell para updated kayo sa next na i-upload natin na video. Maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.